Oy, mula sa channel ni kapatid Avi Needs, ang bibigyan natin ng reaction video, commentary, opinion at kung ano-ano pa mga kapatid. Ito yung title babasahin ko lang yung title. Aklat na panlaban ni Duterte sa mga pari, lihim ng simbahan. Yan ang ating bibigyan ng reaction at komento mga kapatid nyo. Ilalagay ko na lang ang link sa ibaba ng video natin para kung gusto nyo panoorin ng walang nagre-react, walang problema. Syempre wag nyo kakalimutan na mag-subscribe din kay kapatid Avi Needs, no? At syempre kung trip mo yung ganitong klaseng reaction video, subscribe ka rin dito sa ating channel mga tol. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Yan no? Mga kapatid, bago mo panoorin ang video na ito, ay marapat na ihandang mabuti mo na ang inyong sarili. Oy, teka, disclaimer lang mga tola. Tayo'y magbibigay lamang ng reaction sa isang content, no? Hindi ako ang content creator nitong video panonoorin natin. Baka sabihin nyo kasi sinisiraan ko ang simbahang Katoliko mga kapatid porket iba ang religion natin. Pero magbibigay lang tayo ng reaction video base, no, dito sa mga information na matutunghayan natin ngayon. Alright? So tuloy na natin to. Dahil tiyak namang gagalaiti kayo sa inyong maririnig at makikita. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad para sa mga taong mau-offend sa video na ito. Ngunit tungkulin kong ilabas ang katotohanan sa kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bansa na hindi na ilalabas ng mainstream media. Sa ating video ngayon ay aking ilalabas ang madilim na lihim na itinatago ng simbahang Katoliko na hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ng mainstream media. Lahat ng yan ay dito mo lang malalaman sa channel na ito. Noong nakaraan nating video ay ipinakita natin na ang simbahang Katoliko ang numero 1 kaaway ng rehimeng Marcos. Sila ang naninira sa reputasyon ng mga Marcos at tahasang nagmamantsa sa kanilang imahe. Pero sa katunayan, sino nga ba ang tunay na madumi ayon sa ating kasaysayan? Ang mga Marcos ba o ang simbahang Katolika? Paano kung sabihin ko sa iyo kapatid na maraming napahamak sa kamay ng mga paring ito, na maraming nasirang buhay dahil sa kanilang kapusukan? O kapatid, tama ang iyong narinig. Well, para sa mga viewers natin na kaibigan natin sa relihiyong to mga tola, ito ay binibigyan lang natin ng reaction video. Hindi natin intensyon na saktan ng inyong mga kalooban mga tol. Siyempre ayaw naman natin ng ganun. Pero yan ang pinapanood natin, binibigyan lang natin ng reaction video. Kaya gumaganon ako. O kapatid, tama ang iyong narinig. Dahil nakatala sa ating kasaysayan na hindi lamang pala sa ibang bansa kundi maging dito sa Pilipinas ay nagkaroon ng malawakang pangmumulatsa ng mga pari sa napakaraming bilang ng mga bata. Nasa libro naman yan, nasa noon history. Noon pa man ay talagang laganap na ang mga kaso ng sexual na pang-aabuso ng mga Katolikong pari, madre at miyembro ng mga samahang panrelihiyon noong ika-20 at ika-21 siglo at humantong sa maraming aligasyon, investigasyon, paglilitis, gayon din sa mga pagbubunyag tungkol sa dekadang pagtatangka ng simbahan ng mga taong nasasapat na gulang o mas nakakatandang kabataan. Ilang taon matapos naganap ang pang-aabuso. Naiharap din ang mga kaso laban sa mga miyembro ng hierarkiya ng Katoliko na nagtakip sa mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso at naglipat sa mga mapang-abusong pare sa iba pang mga parokya kung saan nagpatuloy rin naman ang pang-aabuso. Pagdating ng mga taong 1990, nagsimulang sumingaw ang baho ng mga kaparihan lalo na sa Canada, Estados Unidos, Australia at sa pamamagitan ng serye ng mga dokumentaryo sa telebisyon gaya ng Suffer
the children. Well, sa lahat ng organisasyon, talagang merong tinatawag na black sheep, di ba? Halimbawa, sa mga kapulisan, mga tol, maraming mabubuting pulis, pero nasisira yung buong organisasyon, yung buong kapulisan, yung word na pulis, yung tawag na pulis, dahil sa ilang mga, alam na natin mga katol, Pero dito, sa pinapanood natin, sabihin na lang natin ganun din. Meron naman tayong mga kakailalang mababait na tao din naman, mga kaibigan natin sa relihiyong Katoliko. Mga kaibigan ko, most of them are Catholics, mga kapatid, mga kagrupo ko sa Republican, mga Catholics din 'yan. Pero 'di ba, ang nangyayari, malamang marami sa inyo, 'di ba? Marami sa inyo ay member din ng Catholics, doon na talaga ipinanganak, 'di ba? Pero hindi natin maitatanggi, mga tol, na may mga tao talagang ganun, May mga tao talaga. At ang problema kasi is imbis na parusahan ng kinauukulan, sabihin na lang natin yung mga mas matataas sa simbahan kapag may mga kaparian na gumagawa ng masama. Imbis na parusahan, imbis na itiwalag, pinagtatakpan na lang. Yung iba ay napupunta pa nga sa mas mataas na posisyon. 'Di ba? Marami na tayong video na panood na ganyan. Mga napopromote pa nga 'Di ba? Ayaw nilang itiwalag, ayaw nilang tanggalan ng tungkulin, 'di ba? Alisin sa pagkapare. Bagkos yung iba nagiging na 'di ba? Ka dun sa pare, yung iba nagiging mas mataas pa. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa mas mataas pero marami na kasi tayong video na panood na ganun, mga tol. Isang kritikal na investigasyong isinagawa ng The Boston Globe noong 2002. Ang humantong sa malawakang pagtatampok ng media sa isyu sa United States. Nakalaunan ay sinapelikula sa palabas ni Tom McCarthy na pinamagatang Spotlight. Mga kapatid, gagawan pa pala ng pelikula, At nasa ibang bansa to. So ito ay hindi natin paninira, kumbaga may ulat na talaga na ganito. Pok ng media sa isyu sa United States. Nakalaunan ay sinapelikula sa palabas ni Tom McCarthy na pinamagatang Spotlight. Sa loob ng nakalipas na dekada, nailantad ang malawakang pang-aabuso sa Europe, Australia, Chile, at United States of America. Mula 2001 hanggang 2010, itinuring ng Santa Sede, ang punong tagapamahala ng Simbahang Katoliko, ang mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso na nagbibilang sa humigit kumulang 3,000 na pare mula pa noong 50 taong lumipas, bilang refleksyon ng pandaigdigang kalakaran ng regular na pagtatakip sa mga ulat ng pang-aabuso. Ayon sa mga opisyal at akademiko ng dayusisanong maalam sa Simbahang Katolika Romana, karaniwang hindi pinag-uusapan ang sexual na pang-aabuso ng mga pare at madalas na ipinagkikibat-balikat lang ito. Tumutol ang mga miyembro ng hierarkiya ng simbahan at hinayaan lamang na lumutang sa ere ang isyu na ito. Sa paghingi ng dispensa ni Papa Juan Pablo II noong 2001, tinawag niya ang sexual na pang-aabuso sa loob ng simbahan bilang isang malalim na kontradiksyon ng mga pagtuturo at katunayan ni Hesukristo. Humingi ng paumanhin si Papa Benedicto XVI, nakipagkita sa mga biktima at nagsalita tungkol sa kanyang kahihiyan dahil sa kasamaan ng pang-aabuso at nanawagan upang maisakdal ang mga may sala habang tinutuligsa ang maling pamamahala ng mga otoridad ng simbahan. Noong 2018, nagsimula ang Santo Papa Francisco sa pag-aakusa sa mga biktima at sinabing gawa-gawa nila ang mga aligasyon. Ngunit pagdating ng Abril, siya ay humingi ng dispensa para sa kanyang malubhang pagkakamali. At noong August naman ay ipinahayag ang kanyang kahihiyan at kalungkutan dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng mga biktima sa pang-aabuso ng mga pare. Ngunit
hindi nagbanggit ng mga konkretong hakbang upang maisakdal ang mga nang-abuso o tulungan ang mga biktima. Ang nakakalungkot dito mga kapatid ay maging sa Pilipinas ay nangyari din ang kahayupang ito. Noong pumutok ang mga sexual na iskandalo na kinabibilangan ng mga Katolikong pari sa US noong 2002, ang media ng Pilipinas ay nagsimulang mag-ulat ng mga pang-aabuso ng mga lokal na pari dito sa ating bansang Pilipinas. Ang problema sa media sa Pilipinas, no? Nung nag-ulat na yung sa States, sa Amerika, saka pa lang sila nag-ulat, no? Noong Hulyo ng taong iyon, humingi ng dispensa ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa katiwaliang sexual na ginawa ng mga pari sa nakalipas na 2 dekada sa ating bansa. Mga kulay pink. At nangakong sumulat ng mga alituntunin sa kung paano haharapin ang mga aligasyon ng ganitong mga sala. Ayon kay Arsobispo Orlando Quevedo, Pangulo ng Catholic Bishops' Conference, humigit kumulang 200 sa 7,000 na pari sa bansa ay maaaring nakagawa ng katawaliang sexual. Kabilang ang pang-aabuso sa bata, homoseksualidad at pangangalunya sa nakalipas na 2 dekada. Noong August 2011, tumulong ang aktivistang grupo ng kababaihan, ang Gabriela, sa isang 17 years old na babae sa paghaharap ng mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso laban sa isang pari sa probinsya ng Butuan. Good job sa Gabriela. Inilagay ng obispo ng Butuan si Juan de Dios Pueblos ang pari sa kanyang pangangalaga nang hindi ito dinala sa mga otoridad pambayan at pang-simbahan. Binatikos din ng husto ang retiradong arsobispo na si Oscar V. Cruz ang gawaing ito at sinisi si Pueblos dahil sa pagpapakita ng maling daan sa mga pare nito. Binatikos ng mamamahayag na si Ares Rofo ang hierarkiya ng simbahang Katoliko sa Pilipinas dahil sa pamamahala nito ng mga kaso ng sexual na pang-aabuso sa kanyang libro noong 2013 na pinamagata Altar ng mga Sikrito, Sex, Politika at Pera sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Isang libro na pinalaganap ng gusto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kabilang ang pamimigay ng mga kopya nito sa mga OFW at pagbabasa ng mga sipi sa libro tuwing talumpati. At hindi lamang yan mga kapatid. Kaya pala no wonder why. Talagang bad trip sa kanya simbahang Katoliko mga tol, no? Kita mo tuwing kanyang talumpati may hawak na ganyang libro si President Digong mga tol. Ay nako. Talumpati. At hindi lamang yan mga kapatid. Dahil noong panahon pa ni Cory ay talamak na ang ganitong mga kaso ng pangmomolestya ng mga pare. Ilan lamang ito sa mga kasamaang ginawa ng mga pare sa ating mga kapwa Pilipino. Yung iba nga na isa pelikula pa eh. Uulitin ko ang tanong ko kanina. Sino nga ba ang tunay na may mantsa? Ang pamilya Marcos ba o ang simbahang Katoliko? Sino ang tunay na impokrito? Ang pamilya Marcos ba o ang simbahang Katoliko? Sino ang tunay na may kasiraan? Ang pamilya Marcos ba o ang simbahang Katoliko? Mga kapatid, lagi sana nating tatandaan na hindi lahat ng taong may hawak ng aklat ay dapat na paniwalaan. Hindi lahat ng taong nagpapakita ng kabaitan sa harap mo ay dapat pagkatiwalaan. Minsan, kung sino pa ang inaakala nating siyang mga walang dungis, ay siya pa palang puno ng grasa ang buong pagkatao. My goodness, napakalupit nung huling
Napakalupit nung huling pahayag dito ni kapatid Avinids, no? Kung sino pa yung akala mong malinis, yung pala yung puno ng grasa, mga tol, no? Well, etong video na to ay dahil nga daw ata sa pambabatikos ng mga kaparian, no, sa Marcos. Kaya yung bandang dulo, no, sino ang tunay na madungis? Ang simbahan o ang pamilya Marcos? 'Di ba yung mga ganun yung bandang dulo niya, no? Well, ako hindi na ako masyado magbibigay ng comment, no. Halos pinanood ko na nga lang to, 'di ba? At nagbigay lang tayo ng konting komento at opinion, mga tol. Pero kayo nanonood, no, alam ko karamihan sa inyo Catholic dito, mga tol. Pero hindi intensyon ng video to na kayo ay saktano, siraan ng inyong simbahan, mga tol. Kasi ang lahat naman to, sabihin man natin o hindi, nakasulat na yan sa aklat, naisa pelikula na yan, may report na yan, may mga police report na rin yung mga yan. So hindi na yan paninira, mga kapatid. Yun ay katotohanan naman talaga. Pero ano ang masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin? Comment down below, mga tol, at syempre babasahin natin yan sa susunod nating video. Konting shoutout lang ulit tayo, mga kapatid. Shoutout kay Andrew Estuya. Shoutout din kay Nestor Lingo, kay Dalia Kasapaw. Shoutout kay Carlisto Corpus. Yan. Shoutout kay Antonio Porteria. Wala, tinatawanan ka na lang ni Raulo, sabing ganon ni Antonio Porteria. Shoutout din kay Chef Chris Garcia Sr. Yan. Shoutout kay Benito Jr. Ortega, kay Beatrice, kay Zero Sader. Yan. Shoutout kay Edgardo Soliano at kay Kate Aleja. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong patuloy na panonood at pagsubaybay dito sa ating video. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out!